Ganito nga pala yung kailangan kapag magko-convert kayo ng clutch sa inyong mga motor. Ilan lamang ito sa mga tips na ating ituturo para sa inyo. Maraming salamat sa panonood. At syempre nga pala, ito nga pala yung speed metal na aking ginagamit na langis pang malakasan yan. Baka speed metal yan. Speed metal, baka naman. At meron nga pala tayong bigating customer, ayan o, may sticker pa natin at sticker din ng Shipa Tire Philippines. Yan nga pala yung naging problema ng kanyang motor. Putol na yung kanyang clutch cable. Yan, clutch pa more. At syempre, wag na nating patagalin yan mga tol. Tirahin na natin yan. Babaklasin nga pala muna natin dyan yung drain plug ng kanyang motor kasi kailangan natin dyan na i-drain muna yung langis ng kanyang motor kasi nga naman kailangan natin yan tanggalin bago tayo mag-umpisa sa ating gagawin. Kasi babaklasin natin yung panggilid ng kanyang motor, yun ditong sa side ng kanan. Kasi nga dyan nakakonekta yung kable na ating babaklasin at papalitan. At dyan nga ay nagulat ako kasi wala nang langis yung kanyang motor. Grabe naman, para namang umihi lang yung motor niya tapos ayun na yun. Yan o, grabe o, tignan nyo naman parang wala pang 100 ml yung tinulo ng kanyang motor. Bago ko nga pala problemahin yan babaklasin ko na lang muna itong kickstarter niya kasi yan kailangan natin yan baklasin para matanggal natin yung side cover na yan. At syempre kailangan din nating idamay sa pagtanggal itong footrest niya, kaya naman ngayon babaklasin na natin at nag-gloves na rin ako dyan kasi malangis-langis yung kanyang ilalim ng buong makina. At yan, makikita nyo yung gloves natin dyan ay punong-puno na ng langis, kaya naman yan binabaklas ko na rin isa-isa yung tornilyo dito sa side crank natin. At sa pagbabaklas nga pala nito kailangan maingat tayo kasi pwedeng mabilog dyan yung ating mga gagamitin na tools o yung tornilyo mismo. Kaya malaking problema pa pag yan ay nabilog kasi nga naman ipapa-welding pa natin yan o kaya dadalhin pa natin yan sa machine shop. At yan, natanggal na nga natin, pupuk-puk-pukin mo lang yan ng mallet hammer o kaya ng dulo ng martilyo. At yan, tutulo dyan yung mga natitirang langis sa loob ng makina. At yan, pwede na nating tanggalin yung side cover. At yan, pagtanggal natin, makikita na natin dyan yung ating papalitan na clutch cable at yung pinagkakabitan nga. At yan, naputol nga dun sa may puno dyan sa loob. Yan, makikita nyo dyan, putol na yung clutch cable niya sa loob yan. At yan na nga, tatanggalin na natin yung clutch cable na yan. Pagkatanggal nga natin yan, ipapakita ko nga lang muna sa inyo kung paano nga pala ginagawa yung ganitong pagko-convert ng clutch sa mga semi-matic na motor. Yan kailangan mo lang palang weldingin yan. Tatlong welding nga lang pala yung makikita nyo dyan. Ang tawag nga pala dyan secondary clutch at dito may tatanggalin lang kayo yung nakausli dyan para sa cambio kasi pang semi-matic nga pala yun yung gumaganyan. Tatanggalin nyo na yun para naman maisagawa nyo na yung binabalak nyo na pagko-convert sa clutch. At yan, kailangan na nating tapusin itong ating gagawin. Kasi nga gagamitin pa to sa trabaho ng aking kuya na foreman. Malamang malaki tip nito, Kuya Edel, baka naman. At nakalimutan ko nga pala na kailangan nyo rin palang putulin at butasan yung dipstick ng inyong motor. At kasi na nga yung paglalagyan nyo ng clutch cable. Yan ganyan yung mangyayari nyon. Ayan, pinakita ko na ng malapitan na sinum ko na rin para naman maintindihan ng mabuti. Yan, lalagyan nga rin pala natin ng spring dyan kasi nga para mag-play siya ng balik-balik. Ewan ko ano ba yung term na yun. Basta yung gaganon, babalik-balik siya, kailangan natin ng spring. Kasi nga pag yan ay clinatch mo na, pag walang spring yan baka hindi na siya bumalik at lumaylay pa yung inyong clutch cable. Ayan kinakabit na natin dun sa puno yung clutch cable niya. Yan, pagkakabit mo na dyan kailangan mo lang isentro yung tatlong nakaumbok na yan. Yan yung nasa may pagitan ng gitna. Itong kinahawakan kong dalawa. May tatlo yan na nakaumbok. Kailangan nakasentro siyang maigi at nakalapat dyan. Yan. Pagka nakasentro na yan at nakadikit, yan, ganyan na yung magiging itsura niya. Pero papakita ko rin yan sa inyo ng malapitan mamaya. At yan, kakabit na muna natin yung clutch cable niya dito sa itaas, dito sa may clutch lever niya. Para naman matapos na natin ito at matesting na nga kung tama ba yung ating mga pinagagawa. At ayan na nga, ina-adjust ko na rin siya ng sagad para naman mai-adjust pa natin ulit pag mayroon tayong maling nagawa mamaya. Pero parang sa tingin ko, hindi ko na yun ma-adjust kasi parang may bakal yung nabili natin na clutch cable. At yan, okay na, naikabit na natin ng maayos, kaya naman dadako na tayo dito. Ayan nga pala yung itsura niya. Kailangan yan tatlong umbok na yan, yung nakikita nyo na yan, nakasentro talaga yan doon. At yan, pupunasan natin, lilinisan. Ganyan pala yung itsura niya kapag naikabit na natin ng maayos. At yan nga, pagkatapos na nga natin yung linisan na yan, ay okay na yan. At kaya naman, ikakabit na natin siya dito sa kanyang makina. At sa pagkakabit nga pala nito sa makina, ay kailangan dahan-dahan lang kasi nga pwedeng matanggal yung ating kinabit na clutch holder cable doon sa kanyang makina. At yan, kailangan nating isentro muna yan na maigi. At yan, pinapakita ko muna sa inyo kung paano yung tamang pagkabit niya. Kailangan dahan-dahan lang para hindi matanggal yung clutch cable doon sa loob. Ay yung clutch holder pala. Basta yung nakikita nyo, yung nilagyan natin ng spring kanina. At yan, pupukpukin nyo lang siya kapag naramdaman nyo na sentro na, tama na yung pagkakabit nyo. At pag naikabit na nga natin na maayos, kailangan na natin siyang tornilyuhan. Yan, lalagyan na natin ng mga tornilyo yung kanyang crankcase cover. At syempre nga, kailangan din natin higpitan yung mga tornilyo na yan. Kaya yan, higpitan muna natin at dahan-dahan lang din yung paghigpit at gagamayin lang natin ng paunti-unti. Kasi kapag yan ay binigla mo, baka pwedeng
mabilog rin yan at magkaroon din ng problemang malaki. Pero syempre kapag okay na ang lahat yan, nagpapabideo na pala muna ako sa aking asawa. Yan, no, nagkaroon pa kami dyan ng problema dahil nabuhusan ako niyan ng gasolina, ay hindi, ng langis pala kaninang umaga. Yan, tingnan nyo na lang, nagpalit na ako dyan. Ayun, makikita nyo na nagpalit ako dyan. Dahil nga pinaliguan ako niyan talaga ng langis. At yan, nahirapan na rin ako magpadyak. Ayun, mapapansin nyo, puro langis-langis din yung tambutso kasi tumalsik talaga sa mukha ko yung langis pati na sa damit ko. Yan, buti na lang, okay na yun pagkakagawa natin. Yan, oh, ngiti-ngiti na tayo dyan, hindi na tayo high blood. Tayo na nga, tinestrad na nga natin yung motor ng aking utol. At kung nakaabot ka nga pala sa dulo ng video na to, pahingi naman ng like, follow, and share. Sana naman ay nagustuhan nyo itong tutorial natin. Maraming salamat sa panonood. Ingat palagi, bye-bye, geng.